Nagkaroon ng forgettable series si Russell Westbrook sa panahong natalo ang Clippers sa 4-2 record sa Mavericks sa first round ng playoffs. Matapos makapuntos ng 13 points sa panalo sa Game 1, hindi na nakapagtala si Westbrook ng double digits sa natitirang serye at maging hindi na nakalaro sa mga critical stretches sa laro. Ayon sa StatMamba, ang performance ni Westbrook mula sa Game 2 hanggang sa Game 6 ay ang most inefficient 5-game stretch sa anumang player sa huling 50 postseason. Agad matapos ang pagkatalo at season-ending loss ng Clippers, iniulat ng The Athletic na inaasahang tatanggihan ni Westbrook ang kanyang $4 million player option para sa 2024-25 season at susubukan ang free agency. Dinagdag sa ulat na maaaring maghanap ang star guard na makakuha ng mas malaking papel sa ibang team kaysa sa magpatuloy bilang sixth man, isang papel na pinilit siyang tanggapin ng Clippers front office. Nitong Sabado, nagpost si Westbrook sa social media upang tumanggi sa ulat na nagpapahiwatig na sino man ang malapit sa Clippers ang nagpakalat ng mga kwento tungkol sa kanyang hindi kasiyahan sa franchise. Mahirap na panahon para sa maraming tao dahil sa ilang mga inaasahan na itinakda sa kanila, isinulat ni Westbrook sa kanyang Instagram story. Kaya naman, maunawaan na mayroong pressure na nagpapakalat ng mga kwento o ituro ang daliri para sa kung sino ang marami ang itinuring bilang isang nakakadismayang wakas ng ating season. Idinagdag ng former MVP na natuwa siya sa pagiging spark plug ng Clippers mula sa bench at wala siyang anumang pag-aalinlangan sa kanyang papel. Sa pananaw sa susunod na season, sinabi ng 35-year-old na siya ay handang tanggapin ang anumang papel upang matulungan ang kanyang team na magkaroon ng mas mabuting resulta kaysa sa pagkakatanggal sa unang round. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa hinaharap ni Russell Westbrook? Sa ibang balita naman, nagsimula na ang off-season para sa karamihan ng mga teams sa liga. Pagkatapos sa tough first-round exit sa NBA playoffs, may iilan na nahaharap sa iba't ibang hamon. Maaari silang sundan ng landas ni Kobe Bryant at bigyan ng tamang kontrata ang isang tumatandang player o hayaang maghanap ito ng ibang pagkakataon. Sinusubukan ni Jimmy Butler at ng front office ng Miami Heat na hanapan ng solusyon ang kanyang sitwasyon, ngunit tila hanap din ng Philadelphia 76ers na pinangungunahan ni Joel Embiid na kunin ang star na ito. Nais ni Jimmy Butler na palawakin ang kanyang kasalukuyang kontrata sa Heat. Isang malaking suliranin para gawin ito ay ang katotohanang nagkaedad na siya. Sa kasalukuyan, siya ay 35-year-old na at ipinakita na may mga pagkakataon na hindi siya makalaro sa laro. Kaya, ano ang mangyayari kung ang pag-aalinlangan na ito ay mananatili? Mukhang maaring makuha ng 76ers ang star ng Heat matapos ang lahat, ayon kay Mark Stein. Kung hindi mapagtagumpayan ng Heat na mapa-extend si Butler, ang rival team ay gagawa at subukan ng Philadelphia 76ers na mag-trade para sa veteranong wing. Ang Sixers ay inaasahang magkaroon ng higit sa $60 million cap space ngayong summer. Si Daryl Morey ay hanap na punan ng roster sa paligid ni Joel Embiid at mapag-resign si Tyrese Maxey. Ito ang sinulat sa matagal ng reporter ng NBA. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na sasali si Jimmy Butler sa 76ers. Dahil noong 2018 to 2019 season, ginawa ng front office ang isang mabigat na desisyon sa roster na naglalaro kung saan dito nagsimulang mawalan ng gana si Butler. Ginawa nila ang mahirap na pagpili sa pagitan ni Tobias Harris kaysa kay Jimmy Butler. Mula noon, hindi pa rin ito tinantanan ng star ng Heat. Sa kasalukuyan, siya ay may 3-year contract na nagkakahalaga ng $146 million. Ito ay magreresulta sa halos $49 million na cap hit. Ito ay humahadlang sa flexibility ng Heat pagdating sa kanilang layunin na bumuo ng isang contending team para sa mga darating na taon. Magiging kumpiyansa ba ang 76ers na bigyan si Jimmy Butler ng pagkakataon bago ito tatama sa kanyang free agency? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang laban sa Game 2 ng Western Conference Semifinals ay magaganap sa Martes kung saan ang 3-seed na Minnesota Timberwolves ay haharap sa 2-seed Denver Nuggets. Kung ang unang laro ay magiging anumang palatandaan, ito ay magiging isang exciting series. Ninakaw ng Minnesota ang unang laro sa biyahe
nanalo sa 106-99 bilang 4.5-point underdogs. Si Anthony Edwards ang nagtala ng 43 points para sa Wolves sa panalo. Ang tip-off para sa Game 2 ay nakatakda para sa 10 a.m. mula sa Ball Arena sa Denver at maaaring mapanood sa TNT. Patuloy ang pag-angat ni Anthony Edwards sa postseason na ito. Siya ay may average na 33.4 PPG sa playoffs na may back-to-back na mga laro na may 40 points. Siya ay napaka-impresibo sa Game 1, nagtapos na may 43 points at 7 rebounds sa upset win laban sa defending champions. Matapos ang laro, sinabi ni point guard Mike Conley ang tungkol kay Edwards, "I'm proud of the way he's accepted the kind of growth he needed to have to be where he is. It's not easy for a 22 or 23-year-old to make that adjustment so quickly." Na-sealed ni Edwards ang laro sa pamamagitan sa isang coast-to-coast layup. Nahirapan si Karl Anthony Towns sa foul trouble sa huli ng laro, ngunit nagtapos pa rin siya na may 20 points. Inilagay ng Wolves si Towns sa depensa kay Jokic na nagbibigay daan kay Gobert na mag-roam bilang isang help defender at mag-close out kay Joker sa double teams. Nagtapos si Gobert na may 6 na puntos, ngunit ginawa niya ang kanyang tungkulin na may 13 rebounds at 3 blocks, pati na rin ang ilang mahahalagang defensive stops. Ginampanan ni Mike Conley ang kanyang tungkulin bilang veteranong point guard. Mayroon siyang 14 points at 10 assists sa laro. Si Jaden McDaniels ang ikalimang starter, hindi siya nakapuntos, ngunit mas kilala siya bilang isang perimeter defender. Kumuha pa rin siya ng 8 rebounds sa laro. Nagbigay ng malaking epekto si Naz Reid mula sa bench. Nakapuntos siya ng 14 sa kanyang 16 points sa ika-4 na quarter. Sila Nickeil Alexander-Walker at Kyle Anderson lamang ang iba pang mga player na nakakuha ng tunay na minuto mula sa bench. Nasa ika-17 place ang Minnesota sa offensive efficiency at nanguna sa defensive efficiency ayon sa dunksanthrees.com. Sila ay naglalaro sa ika-22 sa pinakamabilis na tempo sa liga. Injury report, walang inilista na makakaapekto sa depth chart. Para naman sa Nuggets, duplicate clone ni Jokic. Kapag tinanong kung paano haharapin ng Nuggets si Towns, Gobert at Reid sa loob, sinagot ni Nikola Jokic, "To have a duplicate clone of myself, and then I could be fresh when they sub another guy. I'm gonna be fresh." Maliwanag na nag-joke lamang ang champion at 2-time MVP. Kahit na, may magandang laro pa rin si Jokic na may 32 points, 9 na assists at 8 rebounds. Hindi siya nakapuntos ng kasing epektibo tulad sa kanyang karaniwang ginagawa. Nag-shoot lamang siya ng 44% mula sa field at 22% mula sa 3. Pareho itong mas mababa sa kanyang season averages. Kinailangan niyang harapin ang patuloy na double teams habang nag-roam si Gobert sa paligid ng rim. Nag-split ang season series ng mga teams na ito sa 2-2 at ngayon ang Nuggets ay pakiramdam na sila ay nasa must-win dahil ayaw nilang matalo sa unang 2 laro sa kanilang tahanan. Si Michael Porter Jr. ay mainit na mainit sa 3 sa playoffs at tumagdag pa siya ng 4 na 3 sa Game 1. Nagtapos si Porter na may 20 points at may shooting percentage na 50% mula sa 3 sa playoffs habang gumagawa ng 4 per game. Tahimik lang ang first half ni Jamal Murray at nagtapos sa laro na may 17 points, bagaman siya ay may average na 22.5 PPG sa playoffs. Tahimik ang kanilang mga role player habang si Aaron Gordon ay nagtapos lamang na may 9 na puntos at si Kentavious Caldwell-Pope ay may 6. Nagdedepende ang Denver sa kanilang mga starters. Si Christian Braun ang may pinakamalaking epekto mula sa bench at mayroong 7 puntos lamang. Sila Reggie Jackson at Justin Holiday lamang ang iba pang mga player mula sa bench na nakapuntos. Nasa ika-4 na pwesto ang Denver sa offensive efficiency at ika-9 sa defensive efficiency habang naglalaro sila sa ika-27 sa pinakamabagal na tempo sa liga. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paparating na Game 2? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.